Magandang araw o gabi po sa inyo, Sir Bob. Matagal na po akong listener ng channel nyo, pero ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob para mag-share. Ako si Lester, hindi ko tunay na pangalan, tagatandang Sora QC, 27 years old. Nangyari itong ikukwento ko noong 18 years old pa lang ako. Dati, nung nasa elementary pa lang ako, ay palagi kaming umuuwi sa probinsya. Simula nung tumuntong ako ng grade 8 hanggang junior high ay hindi pa ako nakakabalik. Pero nung graduate na po ako ng senior high school ay saka ko pa naisipan na umuwi dahil na rin sa request ng lola ko. Mag-isa na rin kasi siya sa probinsya at namimiss na niya kaming mga apo niya. Nagkataon din na kumpleto kaming magpipinsan that time na uuwi. At unang beses, makakasabayan ko rin sina Ate Rosel at Ate Jelly na silang pinakamahirap hagilapin sa amin kapag usapang bakasyon. Sa isip ko pa nun, ang saya. Mas exciting ang magiging bakasyon namin dahil galante sila at bibo pa. Unang linggo namin sa bahay ni Lola ay sobrang saya. Nang sumapit ang ikalawang linggo, parang may napansin na kaming kakaiba sa paligid. Tuwing umaga, kapag namamalengke si Lola, lagi po niya sinasama si Ate Jelly. Pero nang isang beses na sinama niya si Ate Rosel para mamalengke, ay doon na nagsimula ang kababalaghan sa bahay ni Lola. Maraming beses kong nahuhuli na sumisilip-silip ang kapitbahay ni Lola na lalaki sa kanilang bakuran. Noong una, iniisip ko na baka curious siya sa kung sino ang mga kasama ni Lola. Pero kalaunan ay may mali na. Parang naamasid lang siya sa malayo. Ang creepy noon, Sir Bob, ng paraan ng pagkakatitig niya kay Ate Rosel. Hindi po siya tingin na may pagnanasa, kundi tingin na parang natatakam sa isang pagkain. Nung una, binaliwala ko lang dahil baka nasosobrahan lang ako sa kanonood ng mga horror. Pero nabigyan ng kasagutan ang mga tanong ko. Napansin ko rin na panay sakit ng tiyan si Ate Rosel. Palagi siyang dumadaing ng masakit ang kanyang tiyan tuwing natutulog siya sa veranda ng bahay ni Lola. Isang gabi, habang patulog na kaming lahat, narinig namin na parang may bumagsak na mabigat na bagay sa bubungan. Akala ko pa noon ay galing sa puno ng kayon na inaabangan kong mahinog. Pero hindi naman gumulong. Nakasteady lang yung mabigat na bagay sa isang pwesto. Biglang sumigaw si Lola na parang may pinapaalis sa bubong. Mukhang effective naman ang ginawa niya dahil may ngumiyaw sa itaas ng bubong. Pagkatapos ay dumaing si Ate Rosel na masakit na naman ang tiyan niya. Sinenyasan kami ni Lola na huwag mag-ingay. Ako na wala po talagang ideya sa nangyayari ay nakatanga lang. Pero unti-unti na rin ako nakaramdam ng takot. Sobrang seryoso na kasi si Lola. Nang muling umiyak si ate dahil masakit na naman ang tiyan niya, doon na ako tumayo, Sir Bob, para pahiran siya ng ointment. Hindi talaga ako gumawa ng ingay nun dahil sa sobrang seryoso ng pagmumukha ni Lola. Hindi rin naman niya ako sinaway. Basta, sinanyasan lang niya ako na huwag mag-ingay. Pero nagulat ako nang hawiin ko ang damit ni ate. May nakabuhol na sinulid sa damit niya. Nagtataka ako kung anong ginagawa ng sinulid sa damit niya. Lalo akong naguluhan nang pansin na nakabiti ng sinulid galing sa bubong. Sinenyasan ko si Lola kung para saan yung sinulid na yon. Nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Para kaming pipi noong mga oras na yon dahil senyasan lang ang ginagawa namin. Sumenya si Lola ng gunting. Nagmadali namang kumuha si Ate Jelly ng gunting nun. Parang nagkaroon na ako ng ideya kung ano yung sinulid na yon. Kinuha mula sa kamay ni Ate Jelly ang gunting at mabilis kinupit ang sinulid. Nakarinig kami ng malakas na kalabog mula sa bubungan. Tapos isang atungal na parang nasasaktan. Natakot po talaga ako noon nang mapagtanto ko na ang hawak kong sinulid ay naging isang mahaba at putol na dila. Nahimatay si Ate Jelly nang makita ang nasa kamay ko. Mabilis ko naman itong nabitawan at napagapang papunta kay Ate Rosel. Sinugod din namin ng gabing yon si ate dahil nag-bleeding siya.
Kinabukasan, binalita ni Lola sa amin na nagkaroon ng matinding karamdaman ang kapitbahay nila. Nalaman din namin na buntis si Ate Luzelle at tinakbuhan ng boyfriend niya. Tinawagan si tita para pauwiin para din malaman ang sitwasyon ni ate. Naging okay naman ang revelasyon. Hindi naman siya tinakwil ni tita, pero kailangan daw mag-ingat dahil baka magkaroon ng chance na makunan si ate. Matapos ang isang buwan ng pamamalagi namin sa probinsya, napagdesisyonan ni Lola na ibenta na lang ang bahay at sumama na sa amin. Nag-request din kasi si Ate Luzelle na sa kanila na tumira si Lola. Kung itatanong niyo po kung anong nangyari sa kapitbahay nila Lola, huling balita ko ay bigla na lang daw itong umalis sa kanilang lugar. Kumalat kasi ang balita na isa itong tiktik. Nailuwal naman ni Ate Luzelle ng healthy ang kanyang baby boy. Ito lang po ang kakaibang summer vacation namin sa probinsya, Sir Bob. Sana ay ma-enjoy nyo ang sa inyo at mag-iingat ang lahat. Good evening po, Sir Bob, pati na rin sa mga avid listeners ng channel nyo. Ako si Bianca, taga Caloocan. Nais ko lang pong i-share sa inyo yung nakakatakot kong karanasan na hanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Pagpasensyaan nyo na po yung pagkakasulat ko dahil hindi ito kagalingan. Mahigit 8 years na po ako nagtatrabaho sa isang karinderya dito lang din sa Caloocan. Tagahugas ako ng plato nang una akong makapasok. Kalaunan ay ginawa akong taga-serve ng mga kumakain. Masaya naman po ako sa aking trabaho dahil natutustusan ko ang pag-aaral ng aking dalawang nakababatang kapatid. Second year high school pa lang ako nang maghiwalay ang aking mga magulang. Pareho na po silang may kanya-kanyang pamilya. Taong 2019, nang magkaroon kami ng mga bagong pasok na kasama na galing sa iba't ibang probinsya. Ang may-ari po kasi ng karinderya na pinagtatrabahuhan ko ay dapat 11 AM hanggang 11 PM lang nagbubukas. Pero dahil marami na itong kakumpetensya, kaya binago nila ang oras. Nagdagdag po sila ng mga bagong tauhan para sa shifting schedule. Ginawa na nilang 24/7 na bukas ang karinderya. Dahil naging malakas ang pasok ng pera sa trabaho, kaya nagkaroon kami ng outing. Ang probinsya ng may-ari ng karinderya na pinagtatrabahuhan ko ay sa Dolores, Quezon Province. Nag-aya po si ate na sumama kami sa kanila dahil sa lugar na lang nila kami magsesemana Santa at para masaksihan na rin namin ang sikat nilang piyesta tuwing summer, ang Hambudyan Festival. Hindi po sana ako sasama nun dahil inaalala ko yung mga nakababata kong kapatid. Pero nagpresenta naman ang tiyahin ko na siya na muna ang bahala dahil kailangan ko rin daw mag-relax paminsan-minsan. Kayod kalabaw kasi ako. April yun ng 2019 nang bumiyahe kami papuntang Dolores. Maggagabi na nang dumating kami. Tumuloy kami sa isang malaking bahay na hindi pa tapos. Ito po yung bahay na pinapagawa ni na kuya at ate. Yun po ang tawag ko sa mga amo ko. Dahil sa sagana ang pagkain sa kanila, kaya hindi ko talaga maiwasang maparami ng kain. Lalo na nung sumapit na ang April 21 kung saan may pa-street dancing festival pa sila. Nag-aya ang mga kasamahan ko na magpunta kami sa mismong pinagdausan ng street dancing. Tuwang-tuwa akong makita ang naggagandahang mga babaeng dancers na suot ang makukulay na kasuotan. At syempre, hindi mawawala ang maraming handaan. Grabe po ang saya ko noon, Sir Bob. Sa 8 years ba naman na pagtatrabaho ko, noon lang ako naagala ng todo. Masasabi kong na-enjoy ko ang summer vacation na yon. Kaya walang preno din ako sa pagkain. Sa huling pinuntahan naming handaan, doon ako pinuna. Hindi raw dapat ako kumain ng ganun karami. Natural na rin sa katawan ko na malaki, kaya normal na rin sa akin ang kumain ng marami. Kaya after ng gala namin ay umuwi na kami pabalik ng bahay ni na ate.
Mga alas 12 na kami nakarating at napagpasyahan namin na magpahinga muna bago magpunta sa isang pool resort doon bandang alas 2. Siguro ay kakapikit ko lang nang bigla akong makaramdam ng panlalamig ng buong katawan. Bigla ring sumakit yung ulo ko. Humingi ako ng tulong sa mga kasama ko dahil ramdam ko po noon na parang bumaba ang sakit na galing sa ulo ko papunta sa tiyan. Namilipit naman ako sa sakit na hindi na ako nakaabot sa banyo at sumuka. Nabulabog ang mga kasama ko sa nangyari sa akin. Ilang beses daw akong sumuka noon ayon sa mga kasama namin bago ako nawala ng ulirat. Sinabi pa nila na sobrang putla ko noong mga oras na yon at ang lamig ng buong katawan. Takot na tinawag nila sina ate at kuya. Iilan sa kanila ang nanguha ng dahon ng atis at tinapat sa apoy upang lagyan sa aking tiyan. Pinaamoy din ako ng white flower at may nagmasahe sa aking kamay. Bumalik yung ulirat ko pero ramdam ko na naman yung pag-angat ng kinain ko kanina. Sumuka ulit ako. Nilapitan ako ng matandang babae na kapitbahay din na ate at tinanong kung saan kami galing kanina at ano ang mga kinain. Dahil sa nanghihina ako noon at hindi maintindihan ng naramdaman, kaya ang mga kasama ko na ang sumagot. Pagkatapos marinig yung sagot, ay nag-utos ito na kumuha ng mga butil ng bigas at langis na gawa sa niyog. Nag-usal ito ng dasal sa mga pinakuhang sangkap at nginunguya ang butil ng bigas bago ito nagpapaspas ng katas ng bigas sa aking likod at tiyan. Pinahiran din ako nito ng langis ng niyog sa buong katawan. Pinayuhan ako na magpahinga muna. Nagdesisyon sina ate at kuya na wag munang tumuloy sa paliguan. Hindi lang po kasi bakasyon ang pinuntahan namin dito. Kasama na rin ang mag-outing bago kami bumalik ng Caloocan. Kinabukasan, pagkagising ko ay bumalik na sa dati yung pakiramdam ko. Tuwang-tuwa naman ang lahat ng nandoon. Natuloy pa rin naman po ang aming outing bago kami nakauwi, pero hindi kami nagtagal. Pagbalik ko ng Caloocan ay kinuwento ko to kina tiya. Nagpasalamat siya na naagapan agad ako. Ayon po sa kanya ay nausog po ako dahil nga po sa katakawan. Kaya simula nun, kapag nag-aya na silang mag-outing o magbakasyon sa isang probinsya, iniiwasan ko na lang kumain ng marami. Hanggang dito na lang po Sir Bob ang maikling kwento ko. Sana ay mabasa nyo pa rin. Maraming salamat. More power po sa inyong channel. Magandang araw po Sir Bob at sa lahat. Tawagin na lang akong Janine, taga Bulacan. Gusto ko lang pong i-share ang aking kakaibang experience. May negosyo kasi ang aking pamilya na printing, paggawaan ng mga kalendaryo, resibo, boxes, paper bags, notebooks, libro at tarpaulins. Sobra kong na-enjoy ang pagmamanage sa negosyo namin na nawala sa isip ko ang pag-aasawa. Pero nung pandemic, doon ko naramdaman na napag-iiwanan na ako. Noong mga panahon na yun lang ako natuto na mag-explore sa edad na 35. Nagsimula akong sumali sa mga dating sites. Doon ko nakilala si Bernard, taga Samar. Mahigit 1 taon ko rin siyang nakakausap at video call. Mabilis na nagkapalagayan kami ng loob at naging kami kahit na hindi pa kami nagkikita ng personal dahil nga hindi pa pwede noong mga panahon na yon. Hindi naman tumutol ang mga magulang ko dahil pareho na raw po silang matatanda. Gusto na raw nilang magkaroon ng apo sa akin. Katulad ko ay negosyante rin si Bernard. May 3 branches daw ito ng water refilling stations at supplier ng mga gulay at prutas sa palengke. May sariling taniman sila sa Samar. Parehong nakilala namin ng pamilya sa video call. Noong mga panahon na nagkaubusan na ng supply sa palengke, ay nagawa ng paraan ni Bernard na mapadalhan kami dito sa Bulacan. Nang humuhupa na ang lockdown, napagdesisyonan namin ni Bernard na magkita. Kasama sana ang mga magulang niya,
Pero dahil medyo stricto pa dito sa aming lugar noon, kaya siya na muna ang dumayo. Sobrang dami ng pasalubong niya sa amin. May dala pa nga siyang mga seedlings na hanggang ngayon ay nandito pa rin. Tuwang-tuwa ang mga magulang ko na makita si Bernard, lalo na ako syempre. Pairamdam ko na nung mga oras na yon ay umabot na papuntang Samar ang haba ng buhok ko. Hindi ko ma-imagine na mas guwapo pa pala siya sa personal. 6-footer siya, may Spanish na hazel brown ng mga mata, matangos ang ilong, kissable lips, maganda ang build ng pangangatawan, yung halata mong nag-workout, at mamula-mula ang balat kapag naaarawan. Mistiso kumbaga. Daig ko pa ang magkanobyo ng isang celebrity. Nagstay po siya sa bahay ng 2 buwan. Tapos umuwi siya at nagsabi na pagkabalik nila ay mamamanhika na sila sa amin. Sobrang saya ko noon dahil nakatagpo ako ng lalaking hindi lang gwapo kundi matino. Lumipas sa mga araw. Siguro bago mag-end yon ng 2021 nang magsabi siya na dadayo na sila para mamanhikan sa susunod na buwan. Kaso sa kasabaang palad, hindi sila natuloy dahil sa bagyong Odette. Grabe ang pag-aalala ko noon sa kanya. Hindi ko kasi siya makontak noon, sir. Para na po ako mababaliw na umabot na ng 2 buwan pero walang paramdam mula kay Bernard. Kaya nag-decide akong pumunta na ng Samar. Pinayagan naman ako kaagad ng aking mga magulang kasi hindi na ako mapalagay nang wala man lang ginagawa. Mga April 2022 siguro yon nang bumiyahe ako kasama yung pamangkin ko papunta ng Samar. Vacation for a cause talaga ang pakay namin noon. Sa biyahe pa lang ay hindi na ako mapalagay. Pinagdadasal ko talaga na sana buhay pa yung pinakamamahal ko at sana maayos yung kalagayan nila. Dumating kami ng Katarman Airport ng madaling araw. Kung siguro ako lang mag-isa ay bumiyahe na agad ako. Pero dahil kasama ko yung pamangkin ko, kaya nagstay muna kami ng 3 oras sa airport. Mabuti na lang talaga at walang quarantine noong mga panahon na yon kahit hindi pa tuluyang humuhupa ang pandemya. Umaga noon nang sumakay kami ng bus papuntang Gandara, Samar. Mahigit 2 oras din ang naging biyahe namin bago makarating sa mismong lugar ni Bernard. Nagtanong-tanong kami, pero iisa lang ang sinasagot sa amin ng mga taga roon. Hindi po nila kilala si Bernard at yung pamilyang tinutukoy ko. Pinakita ko pa yung picture niya at ng mga magulang niya. Pero walang kahit sino ang maapagturo sa akin kung nasaan siya. Hindi daw pamilyar sa kanila ang lalaking nasa picture. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa nung time na yon. Inaya na nga ako ng pamangkin ko na umuwi na lang kami. Pero nag-insist ako na magstay pa kami. Nangupahan muna dahil ayoko talagang umuwi nang hindi ko nalalaman ang tunay na pagkatao ng lalaking minahal ko. Inabot kami ng 1 buwan kakaikot sa buong Samar. Pero parehas lang ang sagot ng mga tao. Malaking palaisipan sa akin talaga noon ang nangyayari. Kasi sa tuwing nakaka-video call ko siya, ay ilang beses na rin namin nadadaanan ang mga lugar na nakikita ko na dinadaanan niya habang magkausap kami noon. Pinagtanungan ko pa nga rin pati ang mga tindahan na pinaghahatiran niya ng mga supplies. Pero wala ni isa sa kanila ang nakakakilala sa kanya. Nawalan na ako noon ng pag-asa na makitang muli si Bernard. Nang bigla kong maalala yung farm nila. Kagad ako nagtanong tungkol sa lugar na yon kung saan ko ito matatagpuan. Napa-sign of the cross naman yung mga pinagtanungan ko. Samantalang yung isa sa mga ito ay kabadong napatawa pa. Natatawa siya dahil uso pa rin daw pala sa mga taga-Biringan ang dating online. Tinanong pa nila ako kung nakain ko ba lahat ng mga pagkaing dinala ng nobyo ko. Sumagot ako ng oo. Napailing sila. Pinayuhan nila ako na umuwi na dahil yung lalaking hinahanap ko ay hindi nag-i-exist sa mundo ng mga tao. Maswerte daw ako na hindi ako nadala nito sa mundo nila. Naguluhan ako lalo. Pinipilit ko pa nga silang lahat na ipakita sa akin ang mismong lugar ng farm. Siguro nakulitan na ang mga ito sa akin at tinala ako sa isang lugar na maraming puno pero bangin na ang likuran.
May nakita ako na isang malaking puno na katulad talaga ng palaging nakikita ko tuwing nagvi-video call kami ni Bernard. Sa video, may maliit itong kubo. Pero sa harapan ko ay walang kahit anong trace na may kubo na naitayo sa malaking puno na nahati. Pinaliwanag ng mga nakausap ko noon na siguro kaya hindi na nagparamdam sa akin ang tinutukoy kong boyfriend ko dahil yung punong nahati sa dalawa ay isa sa mga haka-hakang lagusan daw ng mga engkanto na naatira sa Biringan. Dapat daw ay magpasalamat ako sa kalikasan dahil kung hindi nangyari ang nangyari ay baka dinala na ako ng engkantong boyfriend ko. Sobra akong naguguluhan nun. Wala pa sana akong balak umuwi kaso tumawag si Mama. Isang napaasamang balita. Inatake raw si Papa at dead on arrival sa ospital. After 1 year nun, sumunod na rin si Mama. Matinding dagok talaga ang nangyari sa buhay ko. Masyado pang sariwa sa akin ang mga pangyayari na hirap akong kalimutan. Hanggang ngayon, ang hirap pa rin paniwalaan at wala pa rin ako nagiging boyfriend. Dahil po sa nangyari sa akin, napag-isip-isip ko na maging matandang dalaga. Pero may parte sa akin na umaasang kung babalik man si Bernard ay sasama na lang siguro ako sa kanya. Dahil din sa mga nangyari, nagkaroon ako ng interes sa mga kwentong kababalaghan tulad ng mga elemento at engkanto. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Sir Bob. Maraming salamat kung inyong mabasa. Hello Sir Bob at sa mga listeners nyo. You can call me Henry, taga Valenzuela. Isa akong seaman na nakabili ng property sa Zambales. Nainganyo kasi akong bilhin ito dahil malapit sa dagat. Naisip ko na kailangan ko rin mag-invest ng mga properties para sa magiging future ko. Nangako po ako sa sarili noon na kapag tumuntong ako sa edad na 29 ay mag-aasawa na ako. Aminado rin talaga ako na isa akong certified babaero. Bawat port po na aming nadaungan ay hindi ako nawawalan ng babae. Kaya na-bored na rin ako dahil hanggang tikim lang ako sa kanilang lahat. Pakiramdam ko noon, Sir Bob, ay may kulang. Ang totoo niyan, may girlfriend ako sa Valenzuela. We've been in a relationship for 2.5 years. Pero hindi ako sigurado kung she's the one talaga. Mas immature kasi siya mag-isip kesa sa akin. Hindi siya wife material kumbaga. Fast forward, nagpa siya po ako noong mga panahon na yon na dumaong ang barko na pinagtatrabahuhan ko na magbakasyon muna sa property na nabili ko sa Zambales. Nag-solo summer vacation ako kasi plan kong isurprise ang parents ko. Hindi ko rin pinaalam sa GF ko na nakauwi na ako. Basta dumiretso agad ako sa bahay ko sa Zambales. Excited din ako na makita to dahil first time ako mag-i-stay doon. Maganda ang napili kong pwesto ng property dahil ang likurang part nito ay dagat na. Malinaw talaga ang tubig at nakakaakit mag-swimming. Para ang dating same sa mga exclusive resort na napupuntahan ko. Ang nature din kasi ng work ko sa barko kaya panatag sa pakiramdam. Nasa 3-story ang pinagawa kong bahay. May lanay ito nakatabi ang rectangular pool at ang gilid na part ng pool ay isang hagdanan papunta sa dalampasigan. Plano ko that time na magstay muna ako kahit ilang linggo bago ko sabihin sa pamilya ko ang tungkol sa property na yon. Nag-hire din pala ako ng mga katulong ko sa bahay. Taga Zambales na rin yung kinuha ko dahil mahabang proseso pang dadaanan sa agency. Mag-asawa yung nakuha ko. Actually, may nilaan na rin akong kwarto para sa kanilang dalawa. Kaso ang gusto nila ay uwian. Ilang beses ko silang pinilit na magstay in muna habang wala pa yung pamilya ko. Pero ayaw talaga nila, kaya hindi ko na sila pinilit pa. Bali pagdating ng 6 ng gabi ay nakaluto na ang mga pagkain. Mga 9 PM, nagmamadali na ang mga ito na makauwi. Hindi ko na lang binigyan ng pansin yon.
Siguro, yung dating pinagtrabahuhan nila ay ganun ang patakaran. Nasa subdivision din ang nakuha ko, kaya hindi rin ako nangamba na payagan ng mga ito na umuwi ng gabi. Dahil sa isip ko, sanay na sila sa lugar. Kapag umalis na sila ng 9 PM, ay nasa loob na ako ng bahay. Tamang nood lang ng TV. Hindi na rin ako tumatambay sa labas dahil ang sabi ni Kuya, hindi raw safe kapag nasa labas pa ako, lalo't sumasapit na ang gabi at mag-isa lang ako doon. Bilog din daw ang buwan, kaya maraming naglalabasan ng mga nilalang sa dilim. Natawa na lang ako sa sinabi ni Kuya sa akin. Pero may kakaiba akong naramdaman nung gabing yon. Kasi sobrang init sa pakiramdam. Yung pakiramdam na uulan kasi napakamaalinsangan. Gusto ko mag-chill sa pool area, pero parang pinipigilan ako ng mga paa ko na magpunta roon. Kaya sa second floor na lang muna ako tumambay. Nag-shower ako dahil naiinitan talaga ako that time. After mag-shower, nagbihis na ako agad. Nang may mahagip ang mga mata ko sa dagat. Mula sa glass window ng room ko, may nangibabaw. Umiral ang pagiging chick boy ko noong mga oras na yon. Isipin mo na lang, halos 2 linggo na ako nung naninirahan ng payapa. Walang chicks na naghahabol o nagdadrama. Tapos, makakakita ka ng babaeng naliligo sa dagat. Jackpot nga naman kasi 3 babae ang nandoon. Medyo na-miss ko rin yung pakiramdam na meron ng ka-flirt. Nagmadali akong lumabas ng bahay. Nagtaasan pa nga ang mga balahibo ko dahil sa malamig na hagdanan sa gilid ng pool. Hindi ko na nga maintindihan ang sarili ko noong mga panahon na yon. Kasi parang nahati yung utak at katawan ko na huwag tumuloy. Nakita ko na silang 3 na nasa ibabang bahagi lang ng hagdanan, kaya pinuntahan ko na sila. Sobrang lapit na talaga nila sa akin. Pero tuwing humahakbang ako papalapit sa kanila, ay parang lumalayo sila. Akala ko pa nga nung una ay sobrang babaw lang ng tubig dahil hanggang dibdib lang ng mga ito. Nasa 5'11" ang height ko, kaya kampante ako na baka hanggang bewang ko lang yung tubig. Pero mukhang nagkamali ako. Dahil lang nasa huling baitang na ako ng hagdanan, inexpect ko talaga na sobrang babaw. Pagkababa ng aking paa, nagulat ako dahil sobrang lalim ng tubig. Lampas ulo na pala ang lalim ng tubig doon. Nagtaka pa nga ako kung bakit hindi ito umaabot sa ika-4 na baitang ng hagdan. Yun kasi ang palatandaan na nagpas ulo na ang tubig dagat. Bigla akong natauhan sa lamig ng tubig. Nagsimula na rin akong magpanik nang marami-rami na akong nainom. Hindi ko rin maintindihan kung bakit hindi ko maiangat yung ulo ko na para bang may humihila sa akin pailalim. Buong akala ko talaga ay katapusan ko na. Mabuti na lang at bumalik sina Kuya at Ate. Nagtaka pa nga sila kung bakit bukas lahat ng ilaw pati ang glass window. Sinadya raw nilang bumalik dahil hindi mapakali si Ate. Pinipilit si Kuya na bumalik sila. Kanina pa raw ito hindi mapalagay at labis ang nararamdaman itong pag-aalala sa akin. Ayon pa nga daw sa kanila, may mga sirena raw na nagpapakita sa dagat na yon, lalo na kapag full moon. Malaki ang pasasalamat ko sa pamilya ni na Ate at Kuya dahil kung hindi dahil sa kanila, baka pinagpiyastahan na ako ng mga nilalang na yon. Hindi rin talaga ako makapaniwala. Matapos mangyari sa akin noon, madalas na akong bangungutin tungkol sa 3 babae sa laot. Nagpatawas pa nga ako para sana mabigyang solusyon yung mga pangamba ko. Hindi ko binenta yung property ko doon, pero pinalagyan ko ng matataas na bakod sa bandang dagat. Nakabili na rin ako ng bagong property, kaya ang ginawa ko na lang ay maging rest house ang bahay ko sa Zambales. Isang lesson na rin sa akin yon dahil sa pambababae. Kaya matapos yon, nag-focus na talaga ako sa girlfriend ko. Sa mga nakikinig dyan, huwag niyo akong tularan. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento.